The horizontal 30 Newton force acts on the handle of the wrench. Determine the magnitude of the moment of this force about point O. Okay. So, moment about a point tayo, no? Remember, ano nga moment formula natin ng moment about a point? Di ba that is R cross F. So ngayon, we just have to get the vector representation of R and F. Paano natin i-determine yung R? I-connect lang natin yung point kung saan ka nag-moment papunta dun sa kung saan dumadaan yung force. In this case, dumadaan siya kay point E. So, kailangan natin ng coordinates ni O. Ang coordinates ni O is 0, 0, 0. Ang coordinates ni A is, ayan. So, along X, that is negative 10. Ayan, no? Burahin ko lang to para makita nyo maigi. Ayan. So, kung ito yung O, tas ito si A, so mula dito sa center na to, ayan, may linya dito, class. May linya dito. So, mula daw dyan, 10 mm ang distance niya. Kaso, pag umatras ka pa ganun, nasa negative X ka na, di ba? Kung pag ganito naman atras mo, nasa positive X ka na. So, ang X nito is negative 10, ang Y is 200, ang Z is 50. Okay? Yan ang coordinates niya. Pag kukunin natin ang position vector R, di ba? We just get the difference ng coordinates. For X component, No position vector, that is simply 10 minus 0. For Y, 200 minus 0. And then for Z, that is 50 minus 0. so meaning, ang position vector natin ngayon is negative 10I plus 200J plus 50K. Okay, how about the force F? So, tignan natin, ito yung force. Ang magnitude niya is 30. So, kung makikita nyo, si 30 Newton force ay nasa plane XY. Kasi naka-flat siya. Tingnan nyo, nag-drawing dito ng mga lines para i-demonstrate na flat yung force natin. Pag sinabi mong flat, Nasa XY plane lang. kumbaga wala siyang component sa Z. Kasi ito lang siya. Ganyan siya. Naka-flat lang. Kung meron siyang component sa Z, dapat nakaganon siya. Okay, so to solve the components, ang component niya sa X is simply 30 cosine 45. Tapos, positive yan kasi directed siya along X component. Ito naman, directed along Y. Pero, negative ang Y niya kasi positive to eh. So, papunta siya dito, negative na yan. Okay? So, positive ang X, negative ang Y. Negative 30 sine 45 degrees. So, pag nirepresent natin siya as a vector, that is simply 30 cosine 45 degrees. Yan yung component niya sa X. Minus 30 sine 45 degrees. Yan naman ang component niya sa Y. Meron na tayong two vectors. Iko-cross product na lang natin sila. Tapos na. So, punta tayo sa vector mode. So, lagay natin si R sa vector A natin. Magre-require yan ng 3 inputs. So, i-input lang natin yung components ng R mo. Tingin sa calculator, so negative 10. Dapat sunod-sunod hindi siya pwede mapagbali-baliktad. X, Y, Z yan. Negative 10, 200, and 50. And then, lagyan natin ng data, si vector V. So, lagyan natin 30 cosine 45 degrees ang component sa X. Negative 30 sine 45 degrees ang component sa Y. And then 0 ang Z. Okay? And then meron ka ng vector A and B. Tawagin mo lang yan parehas. Tapos, i-cross product nila. So therefore, Yan na yung moment vector. be careful lang kasi ang units ng force natin ay Newton, ang dimension ay naka-mm. Ang unit ng moment vector natin is Newton millimeter.
1060.660172 and then 1060.660172. K naman yan. And then K is 4,030.5. 88653. So, ang tanong sa 1 is magnitude of the moment. So, to get the magnitude, we just get the absolute value ng moment na yan. At pwede rin natin yan gawin sa calcu. Hanapin nyo lang yung absolute na function. Abs. Hanapin nyo lang yung abs. Tapos, i-call out nyo lang yung vector adds. Kasi di ba yung moment natin, na-store siya sa vector adds. After mo mag-cross product, Magkakaroon ng output. si calculator, yung output i-calculator, napupunta sa vector adds. Yan. So, kunin mo lang yan, absolute value ni vector adds, that is 4,300.581356. This is in Newton mm. Ang units ng choices ay Newton meter, Newton m. So, divide mo lang ito ng 1,000, kaya magiging 4.3 Newton meter. And that is letter D. Next, calculate the direction angle of the moment vector with respect to x-axis. For the direction angle, kailangan lang natin i-resolve yung moment vector natin, no? For the direction angle, theta x, ang formula niyan is yung component ng moment sa x divided by the absolute value ng moment. Pag sinob natin yan, we have theta x is simply equal to arc cosine of ano yung component natin sa x? 1060.660,172 divided by the absolute value of the moment, which is 4,300.581356. Yan na yung direction cosine sa x. Store natin yan sa b. We have arc cosine a divided by b. So that is 75.72171073 degrees. So theta y, we have arc cosine 1060. So ibig sabihin, dahil parehas sila ng value ng component, same na rin ang makukuha mong direction angle para sa y-axis. No? So this is also 75.72171073 degrees. Okay? So parehas silang 75. Okay? And that is letter D. And letter C. Although hindi natanong yung sa Z, isolve na rin natin para bebasicin nyo na lang ang board exam. So we have theta Z equals arc cosine ng component sa Z, which is negative. Dapat isasama mo yung sign na 4,030.508,653 divided by 4,300.581356. Okay, so ilan yan? Negative 4,030.50865. We have 159,5866728.